72 oras na himala sa Pilipinas. Ang pagbabago ng 15 mag-aaral mula sa Detroit, mga kaibigan. May nangyari na hindi kayo makapaniwala. Ma'am, hindi na po ba kami makakauwi ng Amerika? Tanong ni Marcus. 13 taong gulang. Habang umiiyak, 15 mag-aaral mula sa east side ng Detroit, ang pinakamapanganib na bahagi ng lungsod na nasa unang trip nila sa ibang bansa, patungo sana sa Korea, ay napilitang emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, Pilipinas, dahil sa bagyo. Alam ba ninyo, ang mga batang ito na lumaking napapalibutan ng krimen at kahirapan na hindi pa nakalalabas sa kanilang distrito ay nakahanap ng layunin sa buhay sa loob lamang ng 72 oras matapos tumapak sa lupain ng Pilipinas. Pagbalik nila sa Amerika, lahat sila ay nagsimulang mag-aral ng masigasig. Isang kwento ng himala na nagsimula sa pagkaligaw sa paliparan, isang madamdaming drama na ipinanganak mula sa isang insidente ng pagnanakaw ng pagkain sa tindahan, at pagkaraan ng 5 taon, 3 sa kanila ay nag-aral sa universidad sa Pilipinas, at lahat ng iba pa ay nagtapos ng high school. Isang himala na hindi pa nasasaksihan sa sistema ng edukasyon sa Amerika. Ano ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit ang mga batang nasa bingit ng kawalang pag-asa ay nakakita ng liwanag ng pag-asa? Ako si Ginang Sarah Johnson, isang guro ng social studies sa Roosevelt Middle School sa Detroit sa loob ng 15 taon. Ang ikukuwento ko sa inyo ay ang 72 oras na personal kong naranasan noong Setyembre ng nakaraang taon. Bago ako magsimula, kung maaari lang ay pindutin nyo ang like at subscribe upang makatulong na maibahagi ang kamanghamanghang kuwentong ito tungkol sa Pilipinas. Ako si Ginang Sarah Johnson, guro ng social studies sa Roosevelt Middle School, na matatagpuan sa isa sa pinakamahihirap na lugar sa Detroit. Noong Setyembre ng nakaraang taon, 15 estudyante mula sa aming paaralan ang napili para sa isang exchange program kasama ang isang youth center na pinapatakbo ng isang charity organization sa Korea. Lahat ng napiling bata ay lumaki sa matinding kahirapan. Si Marcus Williams, 10 taong gulang, ay sinusuportahan ng kanyang ina at 4 na kapatid sa pamamagitan ng mga part-time job dahil nakakulong ang kanyang ama. Si Jasmine Johnson, 14, ay pinalaki ng kanyang lola at hindi niya nakikita ang kanyang ina dahil sa pagiging drug addict nito. Si Tyrone Brown, 14, ay nawalan ng ama dahil sa pamamaril noong nakaraang taon at dumaranas ng matinding trauma. Para sa mga batang ito, ang biyahe patungong Korea ay ang una nilang pag-asa sa buhay. Hindi pa sila nakakasakay ng eroplano, hindi nila alam kung ano ang ibang bansa, at ngayon lang sila kumuha ng pasaporte. Ito ay isang pangarap na trip na pinagsikapang pondohan ng mga lokal na simbahan at volunteer group sa loob ng 1 taon. Pag-alis namin sa Detroit Airport, ang mukha ng mga bata ay puno ng pag-asa at pangamba. Para sa marami, ang pag-alis sa kanilang distrito ay isa ng malaking pakikipagsapalaran. Sa eroplano, lahat sila ay nakadikit sa bintana. Pinagmamasdan ang tanawin sa labas. Ngunit habang lumilipad kami sa ibabaw ng karagatang Pasipiko, nagkaroon ng announcement ang piloto. Ang aming destinasyon, ang Incheon International Airport, ay isinara dahil sa bagyo. At para sa kaligtasan, lilipat kami patungong Ninoy Aquino International Airport, NAA, sa Pilipinas. Agad na nabalot ng kaba ang mga bata. Karamihan sa kanila ay hindi alam kung nasaan ang Pilipinas. Nanginginig ang boses ni Tyrone nang magtanong siya. Ma'am, ang Pilipinas po ba? Yun bang may giyera sa TV? Ang tanging naaalala niya ay ang mga lumang pelikula tungkol sa digmaan. Si Marcus ay naiyak. Baka hindi na po kami makakauwi. Nag-aalala naman si Kesha Davis, 14, kung makokontak niya ang kanyang ina. Marami sa mga bata ay hindi alam kung paano makipagkomunikasyon sa ibang bansa. Sa totoo lang, ako rin ay nagpanik. Napilitan kaming lumapag sa isang bansang hindi namin pinaplano. Kasama ang 15 bata. Tumawag ang charity organization sa Korea.
Sinabi nilang hindi kami makakapasok sa Korea hanggang sa lumipas ang bagyo, marahil mga 3 araw. Lumapag kami sa Naya, lampas 11 na ng gabi, 11 p.m. Sa sobrang pagod at kaba, handa nang umiyak ang mga bata. Namumutla si Tyrone at nagtanong, "Dito po kami matutulog sa loob ng isang gabi?" Ngunit, mula sa sandaling bumaba kami ng eroplano, ang aming karanasan ay naging ganap na kaiba sa aming inaasahan. Una, namangha ang mga bata sa liwanag at kalinisan ng paliparan. "Wow! Parang sa sine!" sigaw ni Marcus. Hindi ito maihahambing sa laki at ganda ng paliparan sa Detroit. Habang papunta kami sa immigration, naganap ang unang himala. Nang makita kami na nalilito, isang opisyal ng paliparan ang lumapit at nagtanong sa Ingles, "Mayroon po ba kayong problema?" Tiningnan niya ang edad ng mga bata at agad na naunawaan ang sitwasyon. "Mga estudyante po kayo mula sa Amerika? Kawawa naman kayo dahil sa bagyo," malumanay niyang sinabi. Ang pangalan ng opisyal ay si Mang Ben at sinabi niyang may anak siyang kasing edad din ng mga bata. Nang marinig niya ang aming sitwasyon, sinabi niya, "Sandali lang po," at nagsimulang tumawag. Pagkaraan ng 5 minuto, 3 staff, kasama na ang isang fluent sa Ingles, ang dumating. Kahit hating gabi na, napakabilis ng kanilang pagkilos na para bang naghihintay lang sila para sa amin. Ang labis na ikinagulat ng mga bata ay wala ni isa sa kanila ang nagpakita ng pagkadismaya o pagkabagot. Sa halip, tinanggap nila kami na para bang sinasabi, "Salamat po at bumisita kayo sa Pilipinas," bulong ni Jasmine. "Ma'am, bakit po sila napakabait? Naging maayos ang immigration." Tiningnan ng immigration officer ang mga bata at nagtanong sa Ingles, "Welcome to the Philippines. Ayos lang po ba kayo?" Tumulong ng husto ang mga staff sa pagpuno ng mga form at natapos ang lahat sa loob lamang ng 15 minuto. Sa baggage claim, isa pang nakakabagbag damdaming pangyayari ang naganap. Habang naghihintay kami sa aming mga bagahe, isang pamilyang Pilipino na malapit sa amin ang nakipag-usap sa mga bata. Nagtanong ang ama sa simpleng Ingles, "Saan po kayo galing?" Nang sumagot ang mga bata, "Mula sa Detroit, Amerika." Ngumiti ang buong pamilya at kumaway. Ang maliit na batang babae, na grade school pa lang, ay sinubukan pang magbigay ng snack na hawak niya. Noong una, nag-aalangan si Marcus, ngunit naantig siya sa dalisay na kabaitan ng bata at tinanggap ito. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabing, "Salamat po." Nang makalabas kami ng paliparan, sabay-sabay na napasinghap ang mga bata sa ganda ng tanawin sa gabi. "Wow! Ang ganda! Ito ba talaga ang Asya? Para kaming nasa pelikula." Ang gabi sa Detroit ay mapanganib at hindi kami makalabas. Ngunit dito, kahit hating gabi na, maliwanag at mukhang ligtas. Nag-aalala ako tungkol sa tutuluyan namin. Ngunit isang bagay na hindi ka panipaniwala ang nangyari sa hotel reservation counter. Nang ipaliwanag namin ang aming sitwasyon, nag-alok ang babae sa counter ng, "Mga estudyante po kayo. Mayroon kaming special rate na hotel na pwede naming irekomenda." Nagbigay siya ng isang hotel na mas mababa pa sa kalahati ng normal na presyo at may kumpletong amenities para sa kaligtasan ng mga bata. Nagtatakang nagtanong si Kesha, "Ma'am, bakit po sila napakabait sa amin?" Sa bus patungong hotel, naramdaman kong nagbago na ang ekspresyon ng mga bata. Ang paunang kaba at takot ay napalitan ng pagkamangha. "Ang linis at ganda pala ng Pilipinas," bulong ni Tyrone habang nakatingin sa labas. Pagdating namin sa hotel, pasado 11 na ng madaling araw, 1 a.m., sinalubong kami ng front desk staff ng may init. "Welcome, pahinga na po kayo." Mabilis ang proseso, at dahil sa edad ng mga bata, binigyan kami ng magkakalapit na kwarto. Pagpasok nila sa kwarto, namangha ang mga bata, ang malinis at komportableng kwarto, ang mainit na tubig sa shower, ang malambot na kama. Para sa marami, ito ang unang pagkakataon na makatulog sila sa ganito kagandang setting. Humiga si Marcus sa kama at nag-alala, "Ma'am, ayos lang po ba talaga na tumira kami rito? May pera po ba tayo?" Ang pagtulog sa ganitong level ng hotel ay isang pangarap na hindi nila maaabot sa Amerika. Nang gabing iyon,
Isa-isa kong pinuntahan ang mga kwarto. Lahat sila ay gising pa dahil sa kaba at pagod, ngunit maliwanag ang kanilang mga mukha. Nagtanong si Jasmine, "Ma'am, bakit po napakabait ng mga Pilipino?" Kinaumagahan, isa pang emosyonal na sandali ang naghintay sa amin sa breakfast area. Namangha ang mga bata sa dami ng pagkain sa buffet. Mula sa mga pagkaing Pilipino hanggang sa continental breakfast. Napakaraming pagkain na hindi pa nila nakikita. Noong una, nag-aalangan silang kumuha ng marami. Sa kanilang bahay, madalas ay hindi sapat ang pagkain, kaya't nasanay silang hindi kumuha ng labis. Ngunit lumapit ang isang restaurant staff at sinabi sa Ingles, "Kumuha lang po kayo ng marami." At ipinaliwanag na free refill ito. Namangha si Tyrone sa lasa ng bigas, kanin na ngayon lang niya natikman. Bakit po ang sarap ng kanin na ito? Nagningning ang kanyang mga mata. Sa Detroit, mahal ang bigas at mas madalas silang kumakain ng murang tinapay o pasta. Habang nagbe-breakfast kami, pinag-usapan namin ang aming schedule. Mukhang aabutin pa ng 3 araw bago kami makabiyahe patungong Korea. Sa loob ko, nag-aalala ako sa budget, ngunit nagalak ang mga bata dahil mananatili sila sa Pilipinas. Sa reaksyon na ito, napagtanto ko ang malaking pagbabago simula kagabi. Ang concierge ng hotel, nang malaman ang aming sitwasyon, ay nag-alok ng isang special plan. Gusto po naming dalhin ang mga estudyante sa Maynila. Bibigyan namin kayo ng pinakamahusay na karanasan sa loob ng inyong budget. Aniya. 10:00 ng umaga, 10 a.m. Umalis kami para sa una naming tour sa Maynila. Ang una naming destinasyon ay ang kalapit na MRT, LRT station upang matuto kung paano sumakay ng tren. Pagdating namin sa pasukan ng istasyon, namangha ang mga bata sa lalim ng hagdanan. Pagpasok namin, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Namangha sila sa kalinisan at kaayusan ng lugar. "Ito po ba talaga ang ilalim ng lupa?" Tanong ni Kesha. "Iba ito sa subway ng Detroit." Habang tinuturuan kaming bumili ng ticket, napansin kami ng mga Pilipinong high school student. Isa sa kanila ang nagtanong sa Ingles, "Mga turista po ba kayo? Gusto niyo po ba ng tulong?" Nang malaman nilang galing kami sa Amerika, napakabait nilang tinulungan kami. Nagtanong si Marcos sa estudyante, "Bakit po ninyo kami tinutulungan?" Sumagot ang estudyante sa Ingles, "Normal po ito sa Pilipinas. Nagtutulungan po kami." Ang mga salitang ito ay tumimo ng malalim sa puso ng mga bata. Habang naghihintay kami sa platform, nakakita kami ng isa pang nakakagulat na tanawin. Maraming tao ang nakapila ng maayos. Habang naghihintay sa tren, walang nagtutulakan, tahimik na naghihintay ng kanilang pagkakataon. Nang dumating ang tren, mas lalo silang namangha. Lahat ng tao sa platform ay naghihintay munang makababa ang lahat ng pasahero at nagbigay pa sila ng daan. Nagulat si Jasmine. "Bakit po napakabait ng lahat?" Mas nakakagulat pa ang loob ng tren. Puno ito, ngunit tahimik at maayos. Walang nagsasalita ng malakas at walang nagpapatugtog ng musika ng malakas. Maraming tao ang nagbabasa o tahimik na tumitingin sa kanilang smartphone. Nang makita kaming nakatayo, isang batang businessman ang tumayo para magbigay ng upuan. Nang sabihin kong ayos lang kami, iginaya niya kami sa isang lugar na malapit sa handrail, sinisigurong ligtas kaming nakatayo. Sa susunod na istasyon, nang sumakay ang isang matanda, ilang kabataan ang tumayo at nagbigay ng kanilang upuan. Nakita ni Tyrone ang natural na pagtayo nila nang walang nagsasabi at namangha siya. Nagtanong siya ng pabulong, "Ma'am, bakit po napakabait ng lahat?" Pagdating namin sa Rizal Park at nakalabas sa itaas, namangha ang mga bata sa dami ng tao sa Maynila. Ngunit, sa kabila ng dami ng tao, walang nagbabanggaan o nagtutulakan. Para silang mga ibon, natural na umiiwas sa isa't isa. "Ma'am, saan po pupunta ang lahat ng taong ito?" Tanong ni Marcos. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng napakaraming tao na gumagalaw ng sabay-sabay. At kahit nagmamadali ang lahat, walang nagagalit o sumisigaw. Ang karanasan sa pagtawid ng kalsada
ay isang bagay na tatatak sa alaala ng mga bata. Pagpalit ng traffic light, sabay-sabay na gumagalaw ang daan-daang tao. Ngunit, walang nagkakagulo at lahat ay naglalakad patungo sa kanilang destinasyon. Parang nasa sine, tuwang-tuwa si Kesha. Habang naglalakad sa Maynila, interesado ang mga bata sa iba't ibang tindahan at signage. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang kalinisan ng lugar. Sa kabila ng dami ng tao, halos walang basura sa sahig. Kaibang-kaiba ito sa Detroit. Pagpasok namin sa isang convenience store, 7-Eleven, namangha ang mga bata. Namangha sila sa liwanag ng tindahan at sa dami ng produkto. Talaga po bang bukas ang tindahan na ito 24 oras? Tanong ni Tyrone. Sa Detroit, halos walang tindahan na bukas sa gabi. Dito naganap ang isang pangyayaring hindi namin malilimutan. Si Desian Smith, 47 taong gulang, na gutom, ay hindi sinasadyang naglagay ng isang snack sa kanyang bulsa. Ito ay 1 kilos upang mabuhay sa mahirap na lugar, ngunit agad itong napansin ng store clerk. Namutla ako. Naisip ko, malaking problema kung makagawa siya ng pagnanakaw sa ibang bansa. Ngunit ang babaeng store clerk ay gumawa ng isang kamangha-manghang bagay. Lumapit siya kay Desian at may malambing na ekspresyon. Sinabi niya kay Desian na ilabas ang snack sa kanyang bulsa. Umiyak si Desian at inilabas ang snack. Sa sandaling iyon, nagtanong ang clerk sa Ingles. Anak, gutom ka ba? Nang tumango si Desian, kumuha siya ng pandesal at isang rice meal, tapsilog, mula sa shelf, at iniabot ito. Heto, kainin mo ito. Nagulat si Desian. Hindi na po ba ako magbabayad? Sumagot ang clerk. Customer kita. Hindi ko kayang pabayaan ang batang gutom. Sa kabaitan na iyon, umiyak si Desian. Umiyak din ang ibang mga bata nang makita ang eksenang iyon. Sa Amerika, tatawag agad ng pulis sa pagnanakaw. Ngunit dito, ibang-iba ang naging tugon. Umiyak si Marcus. Ma'am, mukha na po kaming marumi. Pero bakit po sila napakabait? Ang clerk, si Kuya Lito, nang marinig ang aming sitwasyon, ay nag-alok ng isang mas kamangha-manghang panukala. Gusto niyo bang mananghalian tayong lahat? May masarap na karinderya sa malapit. Igigiya ko po kayo. Gumamit siya ng kanyang break time upang igiya ang aming 15 na estudyante sa karinderya. Hindi maunawaan ng mga bata kung bakit napakabait ng isang dayuhan sa kanila. Ma'am, anghel po ba siya? Seryosong tanong ni Jasmine. Sa karinderya, nagpatuloy ang nakakabagbag damdaming pangyayari. Ang matandang may-ari, si Lolo Poldo. Nang marinig ang aming kwento, ay nakangiting bumati. Mga bata mula sa Amerika, napakalayo ng inyong pinanggalingan. Nang makita niyang nahihirapan kami sa menu, binigyan niya kami ng menu na may mga larawan. Natuwa si Lolo Poldo nang makita ang mga bata na namangha sa sarap ng pagkaing Pilipino na ngayon lang nila natikman. Kumusta? Masarap ba ang pagkain ng Pilipino? Nag-aalala niyang tanong. Nang sumagot si Tyrone na, ito po ang pinakamasarap na nakain ko, nagliwanag ang mukha ni Lolo Poldo. Pagkatapos ng pagkain, nang babayaran na namin, sinabi ni Lolo Poldo, kaarawan po ng apo ko ngayon. Niregaluhan ko na po kayo. Hindi niya tinanggap ang pera. Hindi namin alam kung totoo iyon. Ngunit alam kong sinabi niya lang iyon para pasayahin kami. Hindi makapagsalita ang mga bata dahil sa damdamin. Sinubukan ni Desea na sabihing, salamat po Lolo. Ngunit hindi na siya makapagsalita dahil sa pag-iyak. Nagbulong si Kesha. Hindi pa po kami nabibigyan ng ganito kabuting trato. Nagpasya kaming bumisita sa Intramuros pagkatapos ng tanghalian habang nagbibiyahe sa tren. Patuloy na pinag-uusapan ng mga bata ang mga nangyari ng araw na iyon. Parang nasa panaginip ako dahil ang babait ng lahat, sabi ni Marcos. Nagpatuloy si Jasmine. Ayaw ko nang umuwi ng Amerika. Pagdating namin sa Intramuros, namangha ang mga bata sa tradisyonal na arkitektura ng Pilipino. Namangha sila sa kagandahan ng mga lumang pader at sa solemneng kapaligiran ng Fort Santiago. Ilang taon na po ito itinayo? Tanong ni Tyrone, at detalyadong ipinaliwanag ng aming guide. Sumubok din silang magbasa ng kasaysayan sa mga display.
Naantig sila sa kabaitan ng mga nagbebenta na nagbigay ng pandesal o kakanin sa mga bata. Sinasabing, "Salamat at bumisita kayo." Ngumiti ang mga bata sa simpleng tamis. Pagsapit ng gabi, nagpasya kaming magpahinga sa Manila Baywalk. Habang pinagmamasdan ang sunset sa dagat, nagbalik tanaw ang mga bata sa buong araw. "Ang swerte po talaga namin," sabi ni Marcus. Nagpatuloy si Kesha. "Noong una, nalungkot kami na hindi kami makapunta sa Korea. Pero ngayon, masaya kami na nasa Pilipinas kami." Andangala, sa sandaling iyon, lumapit sa amin ang mga batang Pilipino na naglalaro sa Baywalk. Kahit hindi sila nagkakaintindihan, inanyayahan nila kaming maglaro ng sipa. Ito ang sandali kung saan ang hangganan at wika ay nalampasan ng isang simpleng bola. Si Desean, na karaniwang mahiyain, ay tumakbo at tumawa kasama ang mga batang Pilipino. "Nagkaroon ako ng mga kaibigan," masaya niyang iniulat. "Matagal na akong hindi nakakakita ng ganyang ngiti mula sa kanya." Dumilim na at oras na para bumalik sa hotel. Sa tren, biglang sinabi ni Tyrone, "Ma'am, gusto ko pong mag-aral ng Filipino." Tila ganoon din ang pakiramdam ng ibang mga bata, at lahat sila ay tumango. "Gusto ko pong makipag-usap sa mga taong napakabait," sabi ni Jasmine. Pagbalik namin sa hotel, nagtanong ang front desk staff sa Ingles, "Kumusta po ang araw ninyo?" Excited na sinimulan ng mga bata ang pagkukuwento tungkol sa mga nangyari ng araw na iyon. Kahit nahihirapan silang magsalita, sinikap nilang ipaliwanag gamit ang mga kilos. Nang gabing iyon, naglaan ako ng oras para makipag-usap sa bawat bata. Lahat sila ay pareho ang sinabi, "Bakit po napakabait ng mga Pilipino? Gusto ko pong maging katulad nila. Gusto ko pong tumira sa Pilipinas sa hinaharap." Sinabi sa akin ni Desean, "Ma'am, wala pong nagbigay ng halaga sa akin. Pero ngayon, napakaraming tao ang nagbigay ng halaga sa akin. Gusto ko rin pong maging taong nagpapahalaga sa iba." Dinah, nagningning ang mga mata ni Marcus at sinabing, "Gusto ko pong mag-aral ng husto at mag-aral sa universidad sa Pilipinas. Gusto ko pong turuan ang mga batang Amerikano tungkol sa Pilipinas." Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganoong kapositibong salita mula sa kanila. Kinaumagahan, kusa ng gumising ng maaga ang mga bata. Sa breakfast area ng hotel, nakatanggap kami ng mensahe mula kay Kuya Lito, ang clerk sa tindahan. "Gusto niyo po bang bisitahin ang Rizal Park? Ako po ang maggigiya sa inyo." Sa kabila ng pagiging day off niya, naglaan siya ng oras para sa amin. Umiyak ang mga bata dahil sa damdamin. Kinuha po niya ang day off niya para sa amin. Malungkot na sabi ni Tyrone. Sa Rizal Park at sa paligid ng Lumang Maynila, namangha ang mga bata. Sa laki ng lungsod, mas malaki pa po ito kaysa sa buong Detroit, sabi ni Marcus. Ngunit ang labis na nakapagpaantig sa kanila ay hindi ang tanawin. Ito ay ang baon, packed lunch, na inihanda ni Kuya Lito para sa amin. "Gusto ko pong matikman ninyo ang lutong bahay ng Pilipino," sabi niya, na inihanda kasama ng kanyang asawa. Ang baon ay puno ng adobo, lumpia, at kanin na maayos na nakalagay. Pagkagat pa lang nila, may lumabas ng luha sa mata ng mga bata. "Ito po ba ang lasa ng pagmamahal ng ina?" tanong ni Jasmine. Sumagot si Kuya Lito, "Opo, puno po iyan ng pagmamahal." Tahimik na umiyak si Deshan. "Hindi po ako nabigyan ng pack lunch ng nanay ko," bulong niya. Hinawakan ni Kuya Lito ang kanyang kamay at sinabing, "Mula ngayon, anak na rin kita." Pagkatapos ng tanghalian, iginiya kami ni Kuya Lito sa kanyang komunidad. Masaya kaming sinalubong ng mga tao sa neighborhood. Ang nagtitinda ng prutas ay nagbigay ng sariwang prutas at ang may-ari ng panaderya ay nagbigay ng bagong lutong pandekoko. "Ang mga taong ito, parang isang pamilya," sabi ni Marcus. Nagpatuloy si Tyrone. "Sa amin, hindi ko nga kilala ang mukha ng kapitbahay ko." Habang naglalakad sa komunidad, naramdaman ng mga bata ang init ng community sa Pilipinas. Pagsapit ng gabi, binisita namin ang bahay ni Kuya Lito. Sinabi niya na gusto niyang makita ng mga batang Amerikano ang isang pamilyang Pilipino.
Interesado ang mga bata sa kultura ng paghubad ng sapatos sa pintuan. Masaya kaming sinalubong ng asawa at mga anak ni Kuya Lito. Kahit hindi sila nagkakaintindihan, nagkonekta ang kanilang mga puso sa pamamagitan lamang ng ngiti. Ang anak ni Kuya Lito, na kasing edad namin, ay nagsikap na makipag-usap sa Ingles. Nagkasalo-salo kaming kumain ng hapunan. Namangha ang mga bata sa tanawin ng isang pamilyang kumakain ng sama-sama. Mula sa pagbati ng "Kain po tayo" hanggang sa paghahati-hati ng pagkain. Sa Detroit, bihira lang magkasalo-salo ang buong pamilya. Naantig ang mga bata sa sarap ng lutong bahay na inihanda ng asawa ni Kuya Lito. Ang sarap po ng pagkain na ito araw-araw. Naiinggit na sabi ni Kesha. Nagbulong si Jasmine. Ang pagluluto po pala ay pagmamahal. Angungan. Pagkatapos ng pagkain, tinuruan kami ng mga anak ni Kuya Lito na mag-origami o maggawa ng paper crafts. Kahit hindi sila nagkakaintindihan, mainit nila kaming tinuruan. Naantig kaming mga Amerikano sa kanilang pagiging mabait. Ang kabaitan po pala ay naipapasa kahit walang salita. Kinaumagahan. Dumating ang araw ng pag-alis patungong Korea. Lahat ng bata ay nagsabing gusto nilang manatili sa Pilipinas. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong labis na nagdadalamhati ang mga bata. Sinamahan kami ni na Kuya Lito hanggang sa Naiya. Ilang tao pa sa komunidad ang nagbigay ng send-off. Isa-isang nagpasalamat ang mga bata sa mga taong tumulong sa kanila. Niyakap ni Desean si Kuya Lito at sinabing, "Salamat po Kuya Lito, aking tatay na Pilipino." Nangako si Marcos, "Babalik po ako sa Pilipinas." Umiyak si Jasmine at sinabing, "Isa sa buhay ko po sa Amerika ang natutunan ko sa Pilipinas." Sa departure gate, gumawa kami ng huling pangako. Magsisikap tayong mag-aral. Babalik tayo sa Pilipinas. Mag-aaral tayo ng Filipino. Magiging mabait tayong katulad ng mga Pilipino. Sa mga mata ng mga bata, mayroong liwanag ng pag-asa. Bago sumakay sa eroplano, lumingon si Tyrone at sinabing, "Ma'am, itong 3 araw na ito ang nagbago sa buhay namin, hindi po ba?" Tama siya. Ito ang 3 araw kung saan natagpuan ng mga batang nasa kawalang pag-asa ang pag-asa. Ang 1 linggong training sa Korea ay naging isang kamangha-manghang karanasan. Ngunit patuloy na pinag-uusapan ng mga bata ang Pilipinas. Sinabi ni Marcos, "Mabait din ang mga Koreano, ngunit iba ang pagmamahal na naramdaman namin sa Pilipinas." Nagpatuloy si Kesha, "Parang tunay na pamilya ang mga taong nakilala namin sa Pilipinas." Pagbalik namin sa Amerika, naging malinaw ang pagbabago ng mga bata. Una, nagbago ang kanilang ugali. Ang mga bata na dati ay mapaghimagsik ay naging magalang at mapagmalasakit. Ang kanilang focus sa klase ay bumuti ng husto. Lalo na, nagulat ako nang lahat sila ay nag-alok na mag-aral ng Filipino. Kahit walang Filipino program sa aming paaralan, nagkaroon kami ng mga volunteer sa komunidad na nagturo sa kanila. Ganap nang huminto sa pagnanakaw si Desean. Hindi lang iyan. Kapag may balak maging masama ang ibang bata, sinasabi niya, "Isipin mo, ano kaya ang sasabihin ng mga Pilipino?" Nagulat ang pamilya niya sa kanyang pagbabago. Lubos na gumanda ang grades ni Marcos. Nagkaroon siya ng layunin na mag-aral sa universidad sa Pilipinas. Nag-aral siya sa library pagkatapos ng klase at nag-part-time job tuwing weekend upang mag-ipon para sa pag-aaral. Umiyak ang kanyang ina at sinabing nagbago ang kanyang anak. Ikinuwento ni Jasmine sa kanyang lola ang kanyang karanasan sa Pilipinas at sinabing, "Lola, ikaw ay taong dapat pahalagahan." At mas lalo siyang nagbigay halaga sa kanyang lola. Natuwa ang lola niya dahil naging napakabait ng kanyang apo. Ang pagbabago ng mga bata ay kumalat sa buong paaralan. Naging interesado ang ibang mga estudyante sa Pilipinas at nagtatag kami ng isang Filipino Culture Club. Naglalaan kami ng 1 oras bawat linggo upang mag-aral tungkol sa kultura at wika ng Pilipinas. Ang pinakanakakagulat ay kusa nang nagsimula ang mga bata ng isang fundraising activity. Sabi nila, gusto nilang ibalik ang kabaitan na natanggap nila sa Pilipinas, kaya't nagsimula silang tumulong sa mahihirap na pamilya sa komunidad. Pagkaraan ng 6 na buwan, dumating ang magandang balita.
Nag-email si Kuya Lito. Kumusta na ang mga bata? Paminsan-minsan, naaalala namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Bumisita kayo sa Pilipinas kahit kailan. Labis na natuwa ang mga bata. Agad silang sumulat ng tugon. Nagpadala sila ng mensahe sa Filipino. Maraming salamat po. Inaasahan po naming makita kayo ulit. Kahit Filipino ito, sigurado akong naipadala ang kanilang damdamin. Pagkaraan ng isang taon, isang himala ang nangyari. Nag-alok ng scholarship ang isang educational foundation sa Pilipinas. Nag-alok sila na bigyan ng pagkakataon na mag-aral sa Pilipinas ang mga batang nasa mahirap na kalagayan sa Amerika. Gumawa ng isang special program ang foundation matapos marinig ang aming kuwento. Napili sina Marcos, Tyrone, at Jasmine. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-aral sa universidad sa Pilipinas pagkatapos ng high school. Ang iba pang mga bata ay patuloy na nagsisikap upang makamit ang kanilang layunin na magtapos ng high school. Pagkaraan ng 2 taon, nagkaroon ako ng pagkakataong bumisita ulit sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, para sa isang training program ng mga educator, nang bumaba ako sa Naya, naaalala ko ang mga mukha ng mga bata noong una. Nakilala ko si Kuya Lito. Nagtanong ako, "Kumusta na po ang mga bata?" Masaya siyang sumagot. "Nagkokontakan pa po kami." Sabi nila, nag-aaral daw sila ng mabuti. Ako, pagkaraan ng 3 taon, nagpadala ng update si Marcos. Sinabing nakapasa siya sa isang universidad sa Maynila. Magiging international relations ang kanyang major. Nang araw ng announcement, umiyak siya habang tumatawag. "Ma'am, natupad po ang pangarap ko. Makakapag-aral na po ako sa Pilipinas." Pagkaraan ng 4 na taon, nag-aral din sina Tyrone at Jasmine sa universidad sa Pilipinas. Engineering ang kay Tyrone at education naman ang kay Jasmine. Sabi nila, gusto nilang maging tulay sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa hinaharap. 5 taon na ang nakalipas at paminsan-minsan, naaalala ko pa rin ang 72 oras na iyon. Ang isang hindi inaasahang pangyayari dahil sa bagyo ang ganap na nagbago sa buhay ng 15 bata. Ang mga batang nasa kawalang pag-asa ay nakakita ng liwanag ng pag-asa. Ang pinakamaganda, ang natitirang 12 bata ay nagtapos din ng high school. Sa aming distrito sa Detroit, ang high school dropout rate ay lumampas na sa 70%, ngunit 100% ang nagtapos sa mga batang nakaranas ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, nagvo-volunteer si Desean sa isang community center sa aming lugar. Sabi niya, gusto niyang tulungan ang mga batang nasa kahirapan, kaya't nagtatrabaho siya tuwing weekend. Ang kanyang kabaitan ay natutunan niya sa Pilipinas. Si Kesha ay nag-aaral sa vocational school upang maging nurse. Sabi niya, gusto niyang gumawa ng trabahong makakapagpagaling ng mga tao, katulad ng mga taong nagtatrabaho sa Pilipinas. Ang kanyang layunin ay ipinanganak din mula sa kanyang karanasan sa Pilipinas. Ngayon, ikinukuwento ko ang aming karanasan sa mga educator sa buong Amerika. Ang mensahe ko ay mayroong walang katapusang potensyal ang mga bata. Ang kailangan lang nila ay pagmamahal at pag-asa. Maraming mga guro ang naantig at may mga paaralan na nagsimula ng katulad ng mga programa. Noong nakaraang taon, nailathala ang aming kuwento sa isang educational magazine sa Amerika. Ang pamagat ay 15 bata na nagbago ang buhay sa loob ng 3 araw. Nakatanggap kami ng maraming feedback mula sa mga taong nagbasa ng article at dumarami ang mga paaralan na nagnanais ng educational tour sa Pilipinas. Ngayong taon, dumating ang magandang balita. Binisita ni Kuya Lito ang aming paaralan. Nagmula pa siya sa Pilipinas, patungong Detroit. Labis na excited ang mga bata. Ako ay 15 taon ng guro, ngunit hindi ko pa naranasan ang kapangyarihan ng edukasyon katulad ng sa 7 oras na iyon. Ang kailangan ng mga bata ay pagmamahal, pag-asa, at ang presensya ng taong nagpapahalaga sa kanila. Natagpuan nila ang lahat ng iyon sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang aming ugnayan ni na Kuya Lito at ng kanyang pamilya. Nagbabalitaan kami tungkol sa paglaki ng aming mga anak
At para kaming isang tunay na pamilya. Hindi ko inakala na ang pagkakaibigan na lampas sa hangganan ay ganito kaganda. Sa huli, may isang bagay akong sigurado. Ang bagyo na iyon ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang himala na ibinigay ng Diyos sa amin upang ipakita ang liwanag ng pag-asa sa mga batang nasa bingit ng kawalang pag-asa. Ginabayan kami sa kamanghamanghang bansa ng Pilipinas. Buong puso kong ninanais na ang ganito ring himala ay mangyari sa lahat ng nakikinig sa kuwentong ito ngayon. Sa pagmamahal at pag-asa, ang sinumang bata, kahit gaano pa kahirap ang kanilang sitwasyon, ay tiyak na magbabago. Natutunan namin ang katotohanan iyan sa Pilipinas. Ang 3 araw na iyon, 5 taon na ang nakalipas, ay ang pinakamahalagang oras sa aking pagiging guro at hanggang ngayon, patuloy kong ipinapasa ang pagmamahal at pag-asa na natutunan ko sa Pilipinas sa mas marami pang bata. Hanggang dito na ang kwento ngayon. Ang 72 oras na himala na naranasan ng mga bata mula sa mahirap na lugar ng Amerika sa Pilipinas. Mag-iwan ng comment ng pagsuporta para sa mga protagonist ng kwento. Ito ang kagandahang Asal Station na nagpakita. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.